Ipinaliwanag ng Department of Education na hindi lang mga high school graduate ang kabilang sa 18.9 million na functionally illiterate na lumabas sa isang survey. Ayon sa kagawaran, sakop nito ang malaking bahagi ng populasyon. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Kasunod ng iprinisinta na survey ng Philippine Statistics Authority sa Senate Committee on Basic Education kung saan nasa 18.9 million ang lumabas na functionally illiterate, nilinaw ng Department of Education na hindi ito lahat ay high school graduate, kundi mga Pilipino nasa edad 10 hanggang 64 na itinuturing na functionally illiterate. Ibig sabihin ito ang mga taong nakakabasa, sulat at compute pero hirap pagdating sa comprehension, anuman ang kanilang naging educational attainment. Paliwanag pa ng DepEd, sakop nito ang malaking bahagi ng populasyon lalo't nasa 11.6 million lang ang bilang ng junior at senior high school students nitong school year 2024 to 2025. Ayon kay DepEd Undersecretary Ronald Mendoza, binago ng PSA ang definition ng basic at functional literacy, kung saan base sa 2024 revision, ang basic literate ay dapat marunong magbasa, nakakapagsulat at naiintindihan ito at nakakapag-compute. Habang pagdating sa functional literate, ito ay dapat marunong magbasa, sumulat, compute at may comprehension. Paliwanag ni Mendoza dahil rito ay bumaba ang overall literacy rate ng bansa, kung saan sa ilalim ng dating definition, ang basic at functional literacy ay nasa 95.1% at 93.1%. Pero sa ilalim ng revised criteria, ito ay bumaba sa 90% at 70.8% na lang. Una nang binigyang din ni Education Secretary Sani Angara ang kahalagahan ng literacy pagdating sa pagkakaroon ng educational reforms. Kabilang sa inisyatibo ng kagawaran ay ang pagkakaroon ng curriculum reforms, pagpapalakas sa early language literacy and numeracy, pagpapabuti sa formative assessment practices at school-based initiatives. Sa bahagi naman ng Southeast Asian Minister of Education, Regional Center for Educational Innovation and Technology o CIMEO-INETEC na isang international organization kung saan kabilang sa mga miyembro nito ay ang ASEAN at iba pang associate member countries at ang mga ministers of education ng bawat bansa ang nagsisilbi bilang Board of Governors, malagaan niya ang pagkakaroon ng innovative solutions. We're focusing on education, not just for the sake of education, but transforming the learners into change makers of tomorrow. Meaning to say, magsisimula tayo sa mga estudyante yung basic, no? Paano ba sila kapag nakagraduate, makakatulong, nagiging productive citizen? Hindi lang yung basta nag-aral. Meaning to say, employable, agile, hindi lang pang Pilipinas. Kasama sa tinitingnan din nila ang paggamit ng artificial intelligence o AI para hindi mapag-iwanan. Pare-pareho tayo sa Southeast Asia, ano ba yung ethics, yung governance. Pero hindi ito taga-sabato. It should not be cast in stone because AI is very dynamic. It has to be responsive. Technology moves so fast and our laws cannot catch up with it. Kasabay nito, mahalagaan niya na magkaroon ng national framework. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.